Walang traffic sa kaisipan. Walang hassle sa kamalayan. Chillax Radio. Tara, tambay muna. Swabe ang ating Sabado, mga kapatid. Ito pa rin po ang pinakabanayad na isang oras at kalahati sa iyong pabuhay. Ito po ang Chillax Radio. Ako po ang inyong lingkod na si Lord de Vera, kasama po si DJJ at si Direct Jim. At syempre, hindi po kompleto ang ating gabi kung wala si Miss Sylvia Latori. Ang sama ng tugma na yun, mga kapatid, ganyan pa man, wala po tayong pakialam dahil wala po tayong mga pamantayan na sinusundan o pinipilit ang ihabol sa gabing ito, mga kapatid. Ito po ang Chillax Radio. At sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga radyo, mga kapatid, ako po si Lord de Vera, kasama po si DJJ. At ang swabing-swabing si Direct Jim. At syempre, sa mga nagtataka kung si Direct Jim ay bisita lang muli sa gabing ito, hindi, permanente na po nanunumbalik sa piling natin. Permanenteng bisita. Ay, yan, dito na siya bisita. Swabing-swabing Sabado, mga kapatid, March 15, 2014. 15? Bago ang lahat, gusto namin humingi ng paumanhin sa lahat ng kababaihan dahil sa yung nangyari sa linggo. Sa huling ano natin. Opo. Sa mga 5 taga-pakinig po namin sa Chillax Radio. Na 3 ang babae. No? May bisita po kami isang linggo na medyo, sabihin po natin ay hindi po pasok doon po sa tinatawag nating pamantayan, tinatawag nating gender sensitivity. Yeah. Hindi nakikinig kay Sylvia Latori. Hindi siya nakikinig. Sobrang nakinig. Tama yan. Hindi nakinig. Ayan, tama. Hindi siya nakinig. Si Mr. Baron Geyser, Baron, sa gabing ito, sana'y hindi ka malungkot. Sana'y masaya ka. Ayan. Sana iniinom mo orange juice lang. Sunquick. Ang problema na. Walang halo. Walang halo. Ay, nako. Marami tayong mga kapatid na kagaya ni Mr. Geisler na may pinagdadaanan. Ay, nako, mga kapatid, sana sa gabing ito ay wala po kayong bitbit at binabati po natin lahat ng ating tagapakinig sa buong archipelago po ng Pilipinas, mga kapatid, mula po sa Cebu, Santos. Maabot na ba tayo? Maabot tayo dyan. Diyan. Hanggang Bacolod, hanggang Cagayan de Oro, hanggang Davao. May nakikinig ba sa atin doon? Meron. Davao, alam ko may nakikinig sa atin. Yung mga nakikinig po sa amin sa Davao, Jensan, Bacolod, Cebu, Cagayan de Oro. Mag-tweet naman kayo, magparamdam naman kayo. Paramdam naman kayo, mga kapatid. Kahit sabihin natin, live na live itong programa ito. Paramdam na kayo. Tweet lang kayo. Ayun, So yun po, nung isang linggo, medyo hyper po yung bisita natin na si Mr. Geisler. Nakakagulat lang kasi, kasi nung bago siya dumating sa programang ito, napakamahiyain. Ayan din ang pinagkakataka ko, Medyo nandun lang siya, nakatikil pa siya ng maayos doon, In a span of ilang minuto, biglang nag-iba yung ugali niya. Aba? Oo. Tingin mo dahil ba yan sa tonic water na iniinom niya? Baka sa tonic water yan, Anyway, swabing-swabe lang po tayo, mga kapatid. At para hindi po tayo ma-stress at para ma-exercise po ang alaala ni Baron Geisler, magpapatugtog po si DJJ. Yan. Ito po yan. Nakalimutan ko si Baron Geyser sa mga pinatutug mo, DJJ. Ay, mga kapatid, ngayon po ay March 15. Lord, ano bang pinagdiwang natin itong nakaraang linggo sa kasaysayan? Ewan ko kasi tingnan natin tinanghal ang Makati at Pasig bilang selfie capitals of the world. Selfie? Oo. Ito yung nagpipicture. Ayon po yan, mga kapatid, sa time.com na website. Nag-survey po sila, ito yung napaka-scientifico
no? Napaka-scientific na pagsusuri, no? At lumalabas, ang pinakamaraming selfie ay nanggagaling mula sa Makati at sa Pasig. Bakit? Sa top 10, ha? Top 10. Ang number 9, would you believe? Cebu. Number 9? Number 9 Cebu. Number 2 ay Manhattan sa New York. Number 2, Manhattan. Oh, number 1 ang Makati at Pasig. Number 1? Yung number 1, mga kapatid. Matindi, Kung babalikan po natin, mga kapatid, ang kasaysayan, ang pinakaunang portrait ng human being, no, ng tao sa kasaysayan, Ang layo yun. gamit ang fotografiya, ay selfie rin. Ginawa po yan ng isang Amerikano na si Robert Cornelius noong 1839. Anong kuha naman? Ito ang ginawa niya, na siya ay taga Pennsylvania. Ang ginawa lang ng mamang ito ay tumapat lang siya sa lente, tinanggal yung lens cap ng kanyang camera at tumapat lang siya. At tumayo siya for 1 minute at yun, nagkaroon na siya ng imahe. At doon nagsimula ang tinatawag nilang hindi mo na selfie, pero portrait ng isang tao. Self-portrait. Ito ba yung camera na sumasabog-sabog pa sa... Oo, yung mga tinatawag na daguerreotype. At si Cornelius, Robert Cornelius, ay isang amateur chemist at photographer. Ayan, di ba? Pero ikaw, Direct Jim, Nasaan yung portrait ni Cornelius ngayon? Maaari pong i-google yan. Everywhere available po yan. Pero ngayon, nasa Library of Congress yung kauna-unahang print ng litrato ng tao na lumabas. Yun, siya yun. 1839, mga kapatid. 1839. Ganyan kalapit yan. Yan, di ba? Ganyan kalapit yan. At si Cornelius ay gwapo. At kamukha siya ni Dylan Thomas, yung makatang Dylan Thomas. Tingin mo kaya niya ba pinicture yung sarili niya dahil alam niyang guwapo siya? Hindi. Parang eksperimento lang. Ginawa niya. Talaga? Tumayo lang siya sa harap ng camera, tinanggal yung lens cap, at yun, magulo pa yung buhok niya. Gwapong-gwapo. Gwapo. Yan ang gwapo talaga. Yan ang walang kung ano-ano. Walang kung ano na, mga kapatid. Ngayon, ang tanong dito, Direct Jim, anong masasabi mo kung meron ka bang insight kung bakit ang Pilipino ay mahilig sa selfie? Dahil gusto natin tinitignan yung sarili natin sa litrato. Ganon? Yun lang. Sa tingin mo, ganon tayo ka-vain? Dati kasi magbabayad ka pa ng photographer, sa Luneta, di ba? Babayad ka photographer, mag-iintay ka pa. Correct, mga kapatid. Minsan, di pa dadating yung photographer na binayaran mo. Titingnan natin, mga kapatid, si Jose Rizal, kaya natin naalala si Jose Rizal, ay marami siyang iniwan sa ating, hindi lang mga liham, mga panulat, kundi marami rin pong mga larawan na iniwan si Rizal sa atin. Pero kung tutuusin mo si Andres Bonifacio, ang alam lang nating larawan ni Andres Bonifacio ay isang larawan lamang. At yan ay ang kanyang larawan na kinunan nung kanyang kasal. Meron ba siya? Meron siya. Yung alam nating larawan ni Andres Bonifacio, yun lang yun. At niretoke pa yun, would you believe? Niretoke ng panahon na yun? Pwede na retoke? Niretoke na ngayon. Ito itsura po, mga kapatid, siyempre hindi nakikita yan, diba? Yan pero pakita natin dahil hindi ko alam yan. Robert Cornelius, mga kapatid, Yan, kauna-unang selfie sa buong mundo. Oo nga, Ayan. Gwapo, kulot-kulot. Gwapo siya, diba? So ngayon, kung sino-sino lang selfie, ayon naman sa mga psychologists na nakakausap po natin, mga kapatid, isang paraan ng self-expression, no? Hindi naman po tayo lahat ay nakakapagtula, nakagawa ng tula. Hindi naman tayo nakakagawa ng mga paintings, di ba? Hindi naman po tayo lahat ay nakakagawa ng mga awitin. So, ito ay isang device or isang paraan na maaari ma-express ang mga sarili natin, di ba? Sa akin, sa mas malalim na antas, maaaring sabihin na ito ay it's a stab at mortality, di ba? Kasi kung sinasabi natin na
sa online media, no, sa social media ay lahat ay permanente, di ba? Ito isang sigaw sa buhay na walang hanggan. Pero madalas na nakikita ko sa selfie, mga pa-cute Yun. Alam nila na gwapo sila o maganda sila, di ba? Minsan nga, kahit hindi gwapo, hindi maganda, nagsiselfie, di ba? Yun pala talaga yun. Kaya alam mo, DJJ, mag-sounds muna tayo. Sounds muna. Ngayon na inaswabe ang iyong mga awitin, DJJ. Magbabalik po ang Chillax Radio. Diyan lang po kayo. Mas malamig sa nagyayelong baso ng beer. Chillax Radio. Steady lang ang usapan. Wasak ang tugtugan. Alright, tunay na swabe ang iyong mga awitin talaga, DJJ, magaling talaga yung tenga. Pagdating sa... At paglasa. Panglasa. Alright mga kapatid, ito pa rin po ang pinakaswabing isang oras at kalahati sa himpapawid. Ito po ang Chillax Radio at kung naririnig niyo po yung mga parang mga makina ng jeep na dumadaan. Effects natin yan. Special effects po natin yan. Parang nasa kanto lang tayo. Yan ang sinasabi natin. Nagchichillax, naaya. Naaya. Siya tayo, no? Sabado ng gabi. Dapat wala tayong problema. Pero yung kaibigan natin na last week ay bisita natin, no? Huwag na natin pag-usapan. Balik na lang tayo sa selfie. Okay. Siya ba yung nag-selfie, no? Ayon sa kanya, pag Sabado ng gabi, wala siyang kasamang kasintahan, siya ay nagsiselfie. Ngunit hindi sa usaping pang photography. So may selfie siya sa... Physical. Ayan, no? Tingin ko ay malungkot ang kanyang... Kinakamay niya ang kanyang sarili. Ayan. At matinding imahinasyon ang pinabayaral niya. Alright. Pero mga kapatid, sa mga nakikinig po sa atin, medyo may kaidaran na ng konti, malamang po ay kayo po ay nakapag-selfie nung panahon ng mga late 80s hanggang early 90s, hanggang mid 90s, no? At kayo po ay maaring nakapagbasa, no? Ng isang uri po ng panitikan na available po sa mga ilang tabloids. Balik tayo sa selfie. Hindi. Dahil sa ginawa mo, Direct Jim. Nakaibigan mo pala, sorry. Nakaibigan mo si Serix, Okay, i-plug lang natin yung kaibigan mo. Dahil si Serix Xaviera, mga kapatid, na naging, sabihin po natin, boses ng erotisismo, no? Sa pangmasang antas, no? Tsaka kasama yan sa... popular na kultura na yan, ano ba to? Pagtanda ng mga kalalakihan. Yan, no? Rite of passage, no? Ayan. Ano masabi ng sabi ng kaibigan natin si Serix Xaviera, no? Maring mabasa ulit kanya mga column sa spot.ph. Oo nga, nagbabalik siya, no? Pero sa tingin mo ba, Direct Jim? Ewan ko mas dati kasi wala ka masyadong mabasa na ganitong klase ng panitikan. Sa internet kasi nagkalat yan, no? Oo nga ang tanong dito, hindi ko alam kung ayon mo sa kaibigan mo, no, na si Serix, Direct Jim, paano palulugar ang ganitong uri ng panulat, no, sa isang plataforma ng teknolohiya na maaari mo ma-access ang lahat ng posibleng yung mga posibilidad ng lahat ng salita perversions, diba? Google mo lang ng seksualidad, di ba? Kunyari lang ito yung Arjan, babalik pa rin sa selfie. Sabi nga ni Sir Rex, yung mga nakikita mo sa internet, halimbawa video, porn, gano'n, di ba? O mga vlogs o mga sulat, di ba? Tungkol sa ibang tao yun. Ang parang plataforma na ino-offer ni Sir Rex ay selfie. Di ba? Ikaw ang susulat ng sarili mong karanasan, di ba? At
Yun, pagkukwentuhan ninyo. Diba? Okay. Ang hindi masyado kasing, alam mo, ang hindi na-discuss. So, kung ano man yung nakikita ko sa internet, sila yun, di ba? Okay. Iba yung pinanonood mo sila. Iba yung, ikaw yung... May imahe na naisip ka. Oo, nakatago ka. Pero kasi ang hindi na pag-usapan dito kasi, yung kapangyarihan ng lingwaheng ginagamit. Kasi ngayon, pornografiya, sabihin natin, ano, video, napakadali na di ba? Video, larawan, mga litrato, ganyan. Ang kapangyarihan kasi ng Serex ay pinapagana niya ang iyong imahinasyon sa pamamagitan ng salita. Diba? Yan ang problema ngayon dahil sa bagong teknolohiya. Hindi masyadong mabait sa imahinasyon. Di ba? Nandun kagad. Oo, nandun na kagad. Nandun na yung di ba? Parang meron akong nabasa rin, hindi ko makakalimutan yan. May nakalagay doon parang habang namamalansya siya na nakasuot ng saya niyang manipis. Intindi nun. Sayang manipis. Yun pa na alala mo. Oo, di ba? Ako ito naman, pre-Serex era pa to, no? Pero feeling ko kasi, kung sino man ang nagsulat nito, ay napakahenyo talaga. Nang dumampi ang aking labi sa kanyang kasalanan. Di ba? Kasalanan. Kasalanan. Sensitivity. Pero sa lalaki ba meron? Pero, yung kasalanan, meron siyang reverberations na parang malapit sa kasalanan. Kasalanan. Ang husay ng pagkagamit ng, ano yun, di ba? Kasalanan. Kasalanan. Ang husay ng mga yun. Sa lalaki ba? I'm sure, ikaw, Direct Jet, kilala mo yung mga nagsulat niyan, di ba? Oo, mga mga literary writers. Di ba? Na nagsusulat. Tingin ko kasi yung mga ordinary hampaslupa, hindi nila alam yan eh. Di ba? Oh, Or hindi nila kayang ganyan eh. Maintindihan lang ako ano yung nakabandal dyan, di ba? Yan. Basta, ang tandaan natin, ito ang sabi ni Serex, yung hindi ko alam kung lengguwahe yung malakas eh. Lahat ng mga isinulat niya, nilatala niya dati, tsaka ngayon, mga totoong karanasan yun. Either isinulat sa kanya, bago kasi email pa noon eh, nung panong nasa dyaryo pa so. No, ewan ko ngayon, no? O ikinuwento sa kanya, gano'n. Pero baka doon nanggagaling yung yung poignance, no, yung lakas ng sa pangyayari. Yung mga kahuli-hulihan na ng Serex, wala bang illustration na ginawa? Hindi ko na nasubaybayan yun eh, nung panahon na yun. Marami na lumabas na illustrations na kasabayan si Serex. Halimbawa yung Andromeda sa bandera, Dr. Love sa leader, gano'n. Pero for some reason, yung Serex talaga tumatak eh. Ano ba yung sa tingin mo? Yung meron yung Serex na wala yung iba? Hindi ko alam eh. Ako sa tingin ko yung hindi ko alam eh. Kasi bago yun, marami namang mga sex advice column na kapareho, no? Yung pinalitan nga ni Serex, ang nagsusulat pa ng sex advice column sa Abante, no, nung pinalitan ni Serex ay walang iba kundi pen name pa ng isang batikang sumalangit nawa, no, na showbiz writer, si Giovanni Calvo. Talaga? Katok mga misis. Ganun, grabe. Nako. Siya yung nagsusulat doon sa band pero hindi pumipick up. Tapos nagsimula magsulat si Serex. Kita mo naman talaga, ano? Pero para sa akin, parang mas okay yung walang illustration, walang drawing. Kasi parang yun ikaw alam mo yun, kailangan mong ano ba tawag dito, isipin, kailangan actively mag-participate yung utak mo doon sa binabasa mo. Hindi mo na siya babasahin dahil meron ka ng konkreto na nakikita na. Pero para sa akin kasi nakadagdag yung paglalarawan sa pamamagitan ng mga salita. Para sa akin, isa sa mga pinaka-early erotic novels na nabasa ko sa buong buhay ko, grade 6. Isang nobela ay pinabuhat ng Christina's Torment. Ang lupit doon.
Grabe. Feeling ko doon ako gumaling mag-English. Magsulat ng English. Oo. Kasi paglalarawan talaga, lupit eh. Ano tawag doon? Pagtawid? Pangtawid? Parang gano'n, ano? Oo eh. Kasi mas yung imahinasyon gumagana talaga, ano. And mga kapatid, ang oras po natin ay kung ano po yung nakikita sa inyong mga orasan dahil Sabado ng gabi, wala po tayong pakialam kung yan po ay Philippine Standard Time o hindi. Basta importante, ang standard po ay ang inyong pagka-relax. Sa mga nakikinig sa atin ngayon na nag-iisa sa kanilang mga kwarto, anong ginagawa niyo? Ayan. Miro Abala, ha? Miro ko, Akihabara, anong ginagawa mo? At yung mga Ron Francisco at Ella Francisco, anong ginagawa mo? Ha? Si Mong ng Subic. At si Lester, ha? Yung kaibigan si Lester na medyo malungkot siya ngayon. Lester, sana relax ka lang sa gabing ito. Tol, matatapos din yan yung mga problema yan, Lester, ha? Kaya pa mga kapatid, ha? Magsasounds muna tayo. Pagkatapos po yan, magbabalik po ang Chillax Radio. Pinakaswabe, pinakabanayad na 1 oras at kalahati sa himpapawid. Chillax Radio. Mga kapatid, nagbabalik po ang pinakaswabing 1 oras at kalahati sa himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po ang inyong lingkod na si Lord Rivera. Kasama po natin si DJJ. At of course, syempre, Babalik. Swabing-swabe lang po tayo dito mga kapatid. Babalikan ko lang yung discussion kanina doon sa selfie. Apparently, ako tingin ko dyan, simple lang eh. Bakit nagsiselfie yung mga tao? Una, hindi mo maobliga yung mga photographer na kunang kayo, di ba? Magbabayad ka eh. Magbabayad ka, gano'n, di ba? At available yung technology na ito, di ba? Isang click mo lang, babaliktad yung camera eh, di ba? Nakaharap na sa'yo, so pwede mo lang kunan. Okay, abot mo lang yung cellphone, kunan kayo, di ba? Alam mo bang, online, may nakilala akong babae. Okay? So, napansin ko, model kaya ito ako dahil puro sexy pictures yung kanya. Tapos meron pang role-playing, diba? Kinuna niya yung sarili niya na naka schoolgirl uniform, gano'n, di ba? Nakabukas yung tapos medyo malusog yung arm niya, di ba? Dibdib niya, gano'n. Sabi ko, nag-friend kami, tapos sabi ko, model ka ba, gano'n? Sabi niya, hindi. Sabi ko, ba't ang hilig mo mag-post ng ganyan? Di ba? Kasi parang, di ba yan yung unang no-no eh? Di ba? Parang, wag mong i-display yung mga litrato mo. Pero ito yung... Ayaw mong, di ba? Ayaw mong magamit ng iba eh, di ba? Yung kuha niya ba maayos? O... Maayos yung mga kuha niya, no? Apparently, ang thing pala niya ay kunan yung sarili niya. Gusto niya kinukunan yung sarili. Turn on siya doon sa... Well, sabi nga niya, minsan, pag wala siyang gagawin, nag-check-in pa siya para kunan yung sarili. Matindi. Sabi niya, sabi ko, hindi ka ba natatakot na yung mga sexy photos mo na yan? No? Hindi mo malaswa, sexy lang talaga. Kasi ordinaryong, hindi naman siya model, no? Pag model, okay pa yun eh. Hindi, pag model yung litrato ko, dikit sa pader, okay lang, di ba? Pag model yun, maniningil yan. Okay, di ba? Sanay sila sa gano'n, pero ito, office girl to eh, di ba? Sabi niya, hindi, okay sa akin yan na parang magaganda naman yung mga litrato, di ba? Yung kalahati nga ng kuha ko sa sarili ko, hindi ko nilalabas. Ayun, sabi ko, may mga kuha ka pang hindi mo nilalabas, tapos nag-send siya sa akin ng ilan. Kinukunan niya yung sarili niya ng nude. Nude? Wow. Selfie. Sabi ko, bakit hindi ka na lang kumuha ng maraming photographer ang papayag na kunan ng nude? Sabi niya, una naasiwa siya na may ibang tao sa kwarto, gano'n. Tama yan. Pangalawa, hindi niya alam kung kailan niya trip yun. Minsan sa gabi, bago sa matulog, kukunan niya yung sarili niya, o bagong paligo siya, kukunan yung sarili niya.
Ganun. Meron bang Instagram account itong kaibigan mo na to? Hindi ko. Panahon pa kasi na multiply yun. Napakatagal na nun. Pero nag-crossover siya sa Facebook. Alright mga kapatid, ito po ang Chillax Radio. Ako po si Lord Rivera. At kasama po natin si DJ J. At of course, ang nagbabalik nagkwento ng kanyang kaibigan na wala na po sa multiply. Oo. Si Direct Jim. Magsasama po muna tayo mga kapatid. Chillax Radio. Sa friend natin yan, sa Facebook yung binabanggit mo, Direct Jim. Marami nang ganyan, marami ba tingin mo? Mga page na Facebook. Oo, kasi pakiramdam ko rin, nagbabago na rin kasi yung mga standards, yung pamantayan ng sexualidad. Yung pagtingin ng mga babae. Yung tawag dito, ang tawag dito, yung self-confidence. Alright, mga kapatid. Suwabing-suwabe lang po tayo sa Chillax Radio. Pero paano kung i-guess natin dito si Serex? Meron kayong mga listeners na palagay ko, marami yan. Handa magkwento ng kanilang. Marami yan. Shoutout naman mga listeners kung siguro sa mga ready ba kayo na magkwento sa radyo kay Serex? Ron and Carmela Francisco, kayo ba'y handa na magkwento ng inyong mga... Curious lang ako, ano kayang boses ni Serex? Oo nga, kunyari, kaya, diba? Base sa mga kwento sa kaibigan mo sa Serex, pag binabasa mo yung prosa ni Serex, ano yung naisip mo na parang boses niya? Parang kaboses sa nino? Hindi ko alam eh. Sabay walang ginawa kundi huminga. Hindi naman siguro. Hindi naman. Normal na tao lang. O malapit-lapit ba sa boses mo yan, Direct Jim? Normal na tao lang siguro. Normal na tao lang. Palagi ko hindi maaaring tawagin normal na tao Serex. Kasi ibang antas ng acuity or sensitivity ang meron si Serex eh. Pero sana marinig natin yan, yung tinig na yan. Hindi, tsaka yung participation ng listeners. Correct, tama. Kasi walang pag-uusapan mo di ba? Di, abangan nila yan sa susunod na linggo, mga kapatid sorry mga kapatid ang oras po natin ay kung ano po ang nasa inyong mga orasan. Naririnig niyo pa yung mga dumadaan na nagkakarera na tricycle. Suwabing-suwabe lang po tayo sa Chillax Radio, mga kapatid. Oras po para tayo magpaalam. Talaga? Masyadong mabilis, Mabilis ba? Shoutout naman yung listeners. Oo naman. Mag-tweet po kayo, ready silang bear all. Professional. Yan, Doon, dami-dami namang on air na yung mga problema nga ng relasyon pinagkukwentuhan sa radyo. Bakit hindi yung mga alam mo, mga magaganda private na bagay? Magkakaroon tayo ng future episodes tungkol dyan, mga kapatid. At yan ay maaring gawin siguro sabihin natin sa March 29. Mag-live tayo. Mag-live tayo. Or maaari tayo magkaroon ng panawagan kung saan sila maaaring magpadala ng email. Panauhin na. Tawag talaga, sige nga. Panauhin na pang pwedeng, lalaki din, Or maganda babae. Maganda babae. Gawin natin yan sa kasi sa 22, hindi yung posible sa March 22. So, maaari sa March 29. So, ngayon pa lang ay nananawagan po tayo sa 5 nakikinig po sa atin na ihanda po ang mga kwentong sexual. So, meron tayong i-guest. Tama? Phone call tayo. Phone call tayo. At gagawin po natin yung mga kapatid at Chillax Radio. Muli, mga kapatid, Shout-out sa Twitter yung mga... Sa Twitter. Ready ba sila? Ready? Magparamdam lang po, mga kapatid, At, yun lang, di ba? Kung meron po kayo mga engkwentrong sexual. Na nahihiya kayo. Oo. Nahihiya kayo itanong.
Maaari po natin pagkwentuhan yan. Hindi po kayo kailangan i-identify. No? Chillax tayo dito. Chillax Kahit anong sabihin nyo, walang problema dyan. At wala po si Baron Geister. Yan. Para gabayan ng iyong... Anyway mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagtutok sa gabing ito mga kapatid. March 15, 2014. Ito po ang Chillax Radio. Ako po yung likod na si Lourdes Rivera. Kasama po si DJ J. At of course si Direct Jim. At ito po ang huling awitin natin mga kapatid. Chillax Radio. Bahala ka na. DJ J. Mabuhay tayong lahat. Chillax Radio.